I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really on it. I'm just being... Binuksan ng New York Knicks ang kanilang NBA preseason schedule nitong Lunes sa laban kontra Charlotte Hornets. At hindi nagtagal bago nakapagtala si Karl Anthony Towns ng kanyang unang puntos kasama ang koponan matapos niyang maipasok ang isang 3-point shot mula sa labas ng arc sa assist ni Jalen Brunson. Ito ay isang patikim sa inaasahan ng marami mula kay Karl Anthony Towns kasama ang Knicks. Umaasa ang New York na dalhin niya ang kanyang outside shooting mula sa Minnesota at makatulong sa pag-spread ng floor na magpapadali ng laro para kina Jalen Brunson, Mikal Bridges at iba pa. Kung magtutuloy-tuloy siya sa pagpasok ng mga ganitong tira sa regular season, magiging mahirap depensahan ng Knicks, lalo't ang kanilang starting lineup ay posibleng magtampok ng 4 na magagaling na shooters, sina Towns, Brunson, Bridges at OG Anunoby. Bagaman hindi nagtagal ang starting unit ng New York sa laro, ito ay nagbigay sa mga Knicks fans ng unang silip sa grupong maaaring maglaro sa opening night. Pwede sanang ipagpatuloy ng New York Knicks ang kanilang roster ngayong off-season, lalo na't isang panalo na lang sila mula sa conference finals kahit na sinalanta sila ng mga injury. Ngunit sa halip, gumawa ng matapang na hakbang ang front office ng New York sa pamamagitan ng pag-trade ng 5 unprotected first-round picks sa Brooklyn Nets kapalit ni Mikal Bridges. Akala ng marami na si Bridges na ang pangunahing galaw ng off-season, ngunit bago magsimula ang training camp, nagulat ang lahat nang makuha ng Knicks si Karl Anthony Towns sa isang trade kapalit ni na Julius Randle at Donte DiVincenzo kasama ang isang protected first round pick mula sa Detroit Pistons. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, habang nagtatapos ang warm-ups bago ang kanilang unang preseason game bilang magkasamang kakampi, 2 manlalaro ng Warriors na naglalaban para sa isang pwesto sa starting lineup ay nagyakap. Si Brandon Podziemski ay humarap kay DeAnthony Melton sa layup line at ibinuka ang kanyang mga braso bago sila nagngitian, tumawa at nagyakapan ng mahigpit. Mga 1.5 oras na ang nakalipas, matapos ang ilang araw ng pananahimik at pag-iwas na ihayag ang kanyang mga plano, inihayag na ni Coach Steve Kerr na si Melton ang magsisimula kasama si Steph Curry sa backcourt at kasama rin sina Jonathan Kuminga, Draymond Green at Trayce Jackson-Davis. Ang sandaling ito bago ang laro ay sumasalamin sa kung ano ang naging tema ng isang linggong pananatili sa Hawaii, pati na rin ang oras na ginugol sa Chase Center bago magsimula ang training camp. Ang pagkakabuo ng samahan ay kinakailangan at mabilis na nabuo ang kanilang chemistry. Sa papel, posibleng nagkaroon ng iringan sina Podziemski at Melton dahil sa kanilang posisyon. Bilang rookie, pinalitan ni Podziemski si Klay Thompson sa starting lineup at inaasahan bilang isang paparating na mukha ng prangkisa. Si Melton naman ay nilapitan ng Warriors gamit ang mid-level exception matapos ipa-waive si Chris Paul at nilagdaan ng isang taong kontrata na nagkakahalaga ng $12.8 million. Hindi itinago ng front office kung gaano nila ninanais si Melton kapwa sa kanya at sa kanilang usapan. Ngayon siya ang unang magiging kasama ni Curry sa backcourt para sa 2024-25 NBA season kasama ang palayaw na ibinigay ni Podziemski na ikinatatawa ni Melton habang sinusubukan pa ring unawain ang dahilan. Iyan ang tropa ko, sabi ni Melton tungkol kay Podziemski. Tinatawag niya akong OG pero hindi naman ako ganoon katanda kaya hindi ko alam bakit. Pero tropa ko yan, madalas kaming nag-uusap. Pinag-uusapan namin ang mga bagay-bagay at gusto kong kasama siya. Sa locker room pagkatapos ng panalo ng Warriors na 91-90 laban sa Los Angeles Clippers, ipinaliwanag ng palaging palakaibigang si Podziemski kung bakit niya tinawag na OG ang 26 na taong gulang na si Melton. Tawag ko kay DeAnthony OG kasi mukha siyang matanda pero 26 pa lang siya, biro ni Podziemski. Maganda ang samahan namin, nagkiklik kami, maganda ang vibes, walang ego, gusto lang namin maglaro para sa isa't isa. Walang katulad si Klay Thompson. Hindi sinubukan ng Warriors na palitan siya ng isang manlalaro lang, pero madaling makita kung paano pinunan ng kombinasyon ng 2 bagong Warriors ang kanyang papel. Si Buddy Hield ang sharpshooter na kayang painitin ang opensa mula sa labas, gaya ng ipinakita niyang tumira siya ng 3 points sa unang shot ng Warriors mula sa assists ni Podziemski. Si Melton ay hindi ganun kahusay sa 3-point shooting tulad ni na Hield or Thompson,
pero kaya niyang magpamala sa opensa at siya ang pinakamalapit na two-way guard na katulad ni Curry at Thompson noong mga panahon na 5 sunod-sunod na beses na umabot ang Warriors sa NBA Finals bago tamaan si Klay ng 2 seryosong pinsala. Ipinakita niya ang kanyang husay sa buong camp, lalo na sa ikalawang quarter nang panatilihin niyang buhay ang isang play at agad na naipasa kay Curry sa tuktok ng arc. Ang resulta ay si Curry na bumalik kay Melton para sa isang wide open shot. Ang unang puntos ng Warriors sa laro ay mula rin sa assist ni Curry para sa isang tres ni Melton. Sa mga taon niya sa Phoenix Suns, Memphis Grizzlies at Philadelphia 76ers, madalas nang hinahabol ni Melton si Curry sa court. Sinabi rin ng ibang manlalaro at coach kay Melton na dapat mas madalas siyang gamitin laban sa Warriors noong 2022 playoffs. Bagay na tinanggap niya ng may ngiti nang walang galit sa kanyang dating koponan. Ngayon, teammate na niya si Curry, kaya kailangan niyang sanayin ang sarili na magkakampi sila. Iba ang galaw niya kapag kasama mo na sa court, paliwanag ni Melton. Isang beses pinasa niya ang bola, tapos nasa weak side ako at bigla siyang lumitaw at naalala ko, ay nakalimutan ko. Mga ganong bagay na kailangan mong manatiling alerto. Sa opensa namin, lahat ay kasali at gusto ko yun. Hindi perpekto ang unang laro ni Curry at Melton, pero may mga sandali na nagpapakita kung bakit pwede itong gumana. Hakbang-hakbang, kumpiyansa ang Warriors na may bago silang duo na mapagkakatiwalaan. Gaya ng tiwala nila kay Podziemski sa iba't ibang papel sa kahit anong laro. Nitong linggo, siya ang nanguna sa second unit kasama sina Hield, Gary Payton II, Kyle Anderson at Kevon Looney, pati na rin si Moses Moody sa huli. Bagaman nahirapan si Podziemski sa shooting tulad ng halos lahat ng Warriors, siya ang nanguna sa assist na may 4 at pangalawa sa plus-minus na +5 at nagbigay ng pinakamagandang pasa sa laro. Ayos lang sa akin, sabi ni Podziemski. Kahit sino ang kasama ko, ang mahalaga sa akin ay makatapos ng laro at mapasama sa mga pinakamahalagang plays. Kung magsimula man ako o magmula sa bench, wala namang kaso. Ipinagmamalaki ko ang pamumuno sa ikalawang grupo. Dapat ang point guard ang leader sa court. Sa tingin ko, nagawa ko yun ngayon. Sa mas malawak na pananaw ng pamumuno at pagiging point guard, sa tingin ko nagawa ko iyon ng maayos. Ang yoga na magkasama sa paraiso ng North Shore ng Oahu ay maaaring isa sa mga dahilan. Anuman ito, may kakaibang pakiramdam sa Warriors ngayon. Hindi na sila parang luma, may tapang sila, puno ng tiyaga, sama-sama. Nagdagdag kami ng mga veterano pero mas bata ang pakiramdam namin, sabi ni Podziemski bilang buod. Bagaman 5 lang ang agwat ng kanilang edad, ang mabilis na nabubuong samahan ni Podziemski at Melton ay isang halimbawa ng pagbabagong nangyayari sa Warriors at ang bagong siglang dala nito para sa bagong era na kapanapanabik para sa marami. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.